Magandang tanghali sa inyo lahat. Pwede bang ano ng mga video nyo para makita namin kayo. Yan, salamat kay Ellen, kay Crystalline, kay Sahara, kay Rizel. Sige po. Ayan, si Doc Ferds, Jocelyn, si Tess. How are you? Ayan, very good. Si Jocelyn, si Carl. Yan. And Miriam. Yan, si Risa. Hi, Risa. Sige, bago tayo magpatuloy, while waiting for the others, allow me to just read a passage sa Romans chapter 10, verse 13. And it says, "For whoever will call on the name of the Lord will be saved." May the Lord add blessing to the reading of His word. So dito natin makita na ito yung palaala sa atin ng Panginoon na kahit sino daw, no? Whoever, hindi niya pinili, hindi niya sinabing may iilang tao lang, no? Whoever, kung ibig sabihin kung sino, kahit sino na tumawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. Maalala ko yung aking uh, na mga devotion sa nakalipas na mga araw sa aklat ng Jeremiah na kung saan ay pinakita doon yung papaano pinakita ng Panginoon yung kanyang galit, no, doon sa mga gawain ng mga Israelita na talagang sukdulan, no, sukdulan yung kanilang kasamaan, no. Remember, they are the chosen people, pero grabe yung kanilang pagtalikod. Kaya talagang pinarusahan ng Panginoon yung buong bayan ng Israel. At kung inyong maalala, di ba? Sinakop yung Jerusalem at talagang sinunog yung templo, sinunog ni Haring Nebuchadnezzar at marami pa, no? So ibig sabihin noon talagang ganon yung magpapakita ang Panginoon ng kanyang galit. Pero on the other hand, makikita din natin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kawangis, no? Walang kapantay. Kaya nga dito sa talatang ito, makita natin yung sinabi na kahit sino, anuman ang sitwasyon natin sa buhay, pag tayo ay lumapit sa Diyos, pag tayo ay nanampalataya sa Kanya, tayo ay maliligtas. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paalaala niyo po sa araw na ito at amin pong itinatagubilin ang buong panahon ng aming pong pagsasama, maging aming pong pag-uusap. Tulungan niyo po kami, Panginoon, gabayan niyo po kami, at tunay nga po na ang iyong layunin po ang siyang maganap maging sa buong panahon ito na aming pagtitipon via Zoom. Maraming salamat, Lord. We pray for those still coming in and that we also pray, Lord, na tuloy-tuloy na maayos po ang aming po internet connection. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, so magandang magandang tanghali sa inyong lahat, no? So right now we are 21, no? So inaasahan ko na yun, aabot tayo ng 38. And by the way, this Zoom is para to sa mga naisama po natin sa list, no, yung 38 na naisama natin sa list na ready for endorsement sa DOH come June 2026 massage licensure examinations. Ayan. Okay, I hope malinaw po sa ating lahat po 'yon. Okay, so before we proceed, allow me to just share with you yung ating pong PowerPoint material for today. Ayan po. Nakita nyo na ba yung slide? Pakithumbs up po pag nakita nyo po yung slide. Razel, hindi nyo po nakikita. Oh, okay, sige po. So, yan, nakikita nyo naman ano po, ang
This discussion today medyo mabigat sa puso ko kasi may problemang naganap na hindi natin inaasahan, no? So, pero ipaliwanag ko sa inyo ng isa-isa yung detalye kasi dito tulad na makita nyo sa slide, nakalagay ay yung ano yung challenges na kinakaharap natin, no? Relative doon patungkol sa filing of DOH massage licensure examination documents. If you remember, uh, early January pa lang, 'di ba, sinabi na natin, you have to prepare your requirements, yung ganon. So, alam ko yung iba sa inyo were able to complete, no, halfway through na complete nyo na yung requirements. Ngayon, gusto ko lang bigyan kayo ng update na magkakaroon tayo ng malaking problema. Ah, Sandali po. Kasi po, bigyan ko lang kayo ng timeline. Yung mga documents, actually, all the documents na ni-require namin sa inyo na forward na yun sa Manila. No? Nasa kamay na ni Ma'am Gemma Eugenio, yung aking sister-in-law, at nakulit niya na yon. No? Kaya paulit-ulit na ang iba sa inyo, kinakausap niya yung mga dapat i-submit na mga requirements, yung mga kulang, yung mga gaps, things like those. So, to make the long story short, completed na po yon. However, what was remaining was yung inyong certificate of completion. Kasi sa DOH hindi tatanggapin anumang requirements o documents unless and until completed, no? Completed. Complete, I mean, yung mga requirements. Um, so sa timeline makikita natin April 28 yung inyong 38 na COC pinadala ko personally dito sa Jensen LBC Robinson's Place branch, no? So later you could see the image. Pinadala ko po 'yon, and kasi ang normal na procedure ni LBC, pag regular rate ng padala ng document or parcel, 3 to 5 days yung lagi nila sinasabi. Okay. Pero ang aking karanasan for many years na pag sinabi naman nating rush yung ating document, it could take 1 to 2 days. Maximum na yung 2 days. Kasi yun yung rush. Pag regular 3 to 5 days. Ayun po. Kaya lang po, unfortunately, as it could be seen later on sa slide, I'll show it to you later. April 30, yung deadline ng DOH ng submission. Ibig sabihin po noon, April 30, at exactly or before 5 o'clock in the afternoon, andun na po lahat ng documents. Okay. So, per my instruction or per my advice with Gemma and si Bernard, yung brother ko, andun na sila noong April 30. No? Inaabangan nila kasi yun nga po, they were waiting for the documents coming from Jensen na ipadala doon sa diyan sa Las Piñas sa Manila. And then sila na po magpapadala. Kasi po kahit naabutin po ng hapon ng afternoon po ng April 30, kung kahit Las Piñas, pag pinadala po Lala Move, 1 to 2 hours ando na po yun sa DOH. Unfortunately, yan po, ipakita ko na lang po yung ating po mga image. Ito po yung date na kung saan ay pinadala po natin. This is the proof of the document that we sent to Manila on April 28, no? And then ito po ang arrival, no? So dumating po itong document, nakalagay po rush, no? Ang lino, ang laki po na nakalagay na rush. Dumating siya ng May 5. Ayan. Nasa baba pala, I'm sorry, hindi para makita, no? uh, Naipit sa image. I do not know if you can see it, but in my end, May 5 po dumating.
So that means hindi pasok yung documents na schedule na for submission, due for submission on, as we have said kanina, April 30. Ayan po. And then ang ginawa ko po, actually on the May 5th, kasi nag-feedback si Gemma, si Gemma at saka si Sir Bernard, wala pa rin po talaga. So formally I filed a letter of complaint to LBC Robinsons Jensen Branch as to what happened, no? As to what happened. Bakit na-delay po ang mga documents na supposedly 1 to 2 days yan under the rush category, no? Nasa Las Piñas na po. In other words, hindi tayo tinanggap ng DOH. Yung ating document o yung ating submission ng documents was denied by DOH, no? Kaya yun yung malaking dagok sa ako personally, kasi first time na nangyari po ito na nagkaroon ng aberya yung ating transmission through the LBC. At any rate, while Bernard was there sa DOH, kinausap nila yung in charge regarding doon sa kung pwedeng kahit na madili ng ilang minuto or things like those. Or ano bang pwedeng option? Kasi nilahat nila na hindi dumating yung rush na COC coming from Gensan. So ang sabi lang po nila, pwede naman digital copy. But unfortunately, yung time na sinabi nila na pwedeng digital copy, that was already almost 5 in the afternoon. Okay. So kung had we known sana, no, or kung natimbrihan tayo ni LBC na magkaroon ng problema yung transmission nila ng document, sana nagawa natin ng paraan. So, yun po ang case at hand. So, ibig sabihin po noon, nag-file na tayo ng ating complaint, and then kaya lang po sa ating karanasan din sa mga ganyan, kasi nag-file tayo ng complaint sa LBC Gensan, pero po ang may concern, ang may problema po Manila. No, so magpapasahan na po sila ng communication diyan ngayon, and it may take a little more, a couple weeks. Ang problema natin, pwede natin itong i-elevate, no, sa DOH. I could pwede natin to i-appeal sa DOH Health Secretary na i-consider. Kaya lang po hindi tayo makagagalaw unless we have a response coming from LBC. Ayun po yung problema po natin po diyan. Ayan. Okay? So, mamaya po I will open the forum for question and answer. Ano po? Allow me just to lay down the details. Okay. So, yun po ang sitwasyon po ngayon. Now, looking forward, kasi sabi ko, medyo tagilid, no? Tagilid tayo. Pwede tayong mag-apila. Kaya lang po, like what I said, I cannot move unless I have that letter response coming from LBC Manila, no? And probably it could take, hindi natin sila mapipwersa na in a week makakaroon na sila ng result kung magkakaroon man sila ng investigation. So yun po yung ano po natin. Ngayon, I do not know, kasi ako naman tinitingnan ko na dito, this is something that yung tulad na sinasabi natin, may mga bagay sa buhay na hindi natin talaga kontrolado. Ano po, this is really the first time I've been doing this transmission, LBC, mga ganito for almost over 20 years. Ngayon lang ko nakaranas ng ganitong problema. Okay? Ngayon, ang akin na lang is dahil yamang nandyan na yan, and the time is yung ad ng against us is really high, no? So hirap tayo. Ba't siya nandito? Tumalon siya. Sandali ha. Nag-apologize na siya. Dali, something is wrong with my slide. Anyway.
Okay. Nagluloko yung aking slide. Tumalon siyang bigla doon sa... So yun yung ano, yun yung scenario ngayon. Ang akin na lang tulad nung sinabi ko, una sa lahat ako yung maghumihingi ng pasensya sa inyong lahat, no. Kasi at the end of the day ako talaga yung may accountability dito, and then I do not want to pass the buck to other people na dahil kahit na papaano nagkaproblema ito. Ngayon, ang akin na lang pong suggestion, kung okay lang sa inyo, is if I may suggest, no, ang aking proposition para sa lahat would be like this. Okay, tanggapin natin na talagang beyond our control, hindi natin sakop yung nangyaring yan sa LBC as to whether we're still waiting for their reply kung bakit po nangyari po na ang rush ng 1 to 2 days ay umabot ng 7 days. And then, ang akin na lang looking forward is hawak naman namin lahat ng documents nyo, and regarding na lang doon sa kung sakaling mamumove tayo kasi at the rate things are going, mamumove tayo ng December. Okay. So regarding your documents, intact naman po yaon. So wala namang problema. And then ang kailangan lang natin na i-comply based sa ating naranasan sa nakalipas na mga ganitong pangyayari na may mga delay, or ibig sabihin nung reschedule yung exam, is kailangan na lang i-comply sa inyo on your part would be your medical cert at yung barangay cert. Dalawa lang naman yon. Yung inyong application, we will do our best kasi nagawa na ang paraan namin yung in the past na nauna na kami ang nag-process for you, no? Including the notary. Kami na po yon, no? Kami na pang magpa-process for you. May mga pictures naman, gagawin na namin po yon. Okay, that's the first thing. The second thing is, i-open namin yung continuation ng inyong pagsasanay, yung training, uh, free, wala po kayong babayaran, from beginning until the end. Uh, I will not even force you to take the exams anymore, no? Kasi alam ko stressful sa inyo yung mga exams na yan, yung mga requirements na yan. So, pero kung if you would like to to improve your skill, no, lalo na dun sa mga or even yung inyong preparation para sa academics, then we welcome you, no, we welcome you to join our training for December 2026. Our class will start officially on July 6, no, July 6 po yan hanggang sa September. Okay, yun po yung una. Pangalawa, kung inyong napapansin, meron na po tayong in-offer na spa management course. Yung spa management course natin is a 3 to 4 months training program tuwing Sabado. And the cost for the training is 12,000. No, 12,000. Ngayon, ang ginawa ko, for those nag-enroll na nauna sa inyo, nagbigay ako ng 50% discount. In your case, gagawin kong free, no? So, pwede kayong umattend ng aking spa management lessons free of charge, no? So, you don't have to enroll and pay for the spa management course. Okay? Kaya lang po kung formally gusto nyo talaga magkaroon kasi this is parang ano lang natin no, incentive namin sa inyo, and then something you might learn from, no, regarding sa spa management, uh, ang amin lang maibibigay if you complete the program, or if you intend to complete or enroll sa program ng spa management, is certificate of attendance. Okay? So, wala po kayong settlement po doon. Kaya lang po, kung gusto nyo rin po na magkaroon din kayo ng certificate dito, ng certification, then that's entirely a different story, no? Kasi you will be required to formally enroll and settle the enrollment fee, which is 1/6, and then 50% discount, no? 50% less. Okay? Pero I will not force you to enroll and pay anything.
Kaya lang, you are free to join the class for the next 3 months. No? Kasi ongoing na yung training natin sa spa management. Pwede nyo po ma-avail yung training po natin sa spa management, no? Spa management course. And I think some of you would or many of you will enjoy this, no? Kasi ito yung magkaroon kayo ng idea kung paano yung mga nitty-gritty ng pag-operate ng spa. And like what I said, ang regular rate po natin dito is 12,000 pesos. No? So dahil gusto naming ma-compensate yung nangyari, kaya ino-offer ko sa inyo ng free of charge yung ating spa management course. Okay. So let me try to get back to this slide na kasi ayan, medyo nabukasan ng konti. Okay, for a while. Ayan. So these are the options like na-mention natin kanina. Magkaroon tayo ng we will offer it to you free yung inyong retraining. Ayan. So free yung training na sa LMT and then free attendance to the spa management course and the processing will be done by us. And panghuli, I will be sending you your individual digital copy ng Certificate of Completion, yung COC. Hindi ko mapapadala sa inyo yung COC na hard copy kasi intended yan para sa DOH. No? So yung hard copy na inyong Certificate of Completion ay I don't have an extra copy here. Uh, we is right now with Manila, no? Hawak nila ni Ma'am Gemma at ni Sir Bernard. Pero I will send you a digital copy. Now, kung gusto niyo po ng extra copy ng hard copy na inyo pong certificate of completion, I can do that for you, no? Wala po kayong babayaran except yung LBC delivery, no? Ayan po. Pero kung hindi nyo naman po kailangan po ng hard copy and then you just want to print it yourself, anytime ipapadala ko po kasi ready naman talaga po yon, no? Papadala ko po sa inyo ang kopya ng inyo pong certificate of completion. Okay. So, kasi sa exam, like what we said, critical kasi ang presence ng certificate completion kasi yun yung magpapatunay na dumaan kayo sa required 60 hours of training, no? Academic training ng DOH para sa inyong, para makapag-qualify kayo sa licensure examinations. Okay? So, ulitin ko po, free yung training sa LMT to those who would undergo among you who would like to join. But that's optional, no? You may join or you may not join. It's okay with me. Basta yun lang po, no? I'm offering that to you. And then hindi kung sasali din po kayo, hindi ko na kayo require to pass the test or you may take the test anyway. You may take the quizzes, yung ganun, pero hindi yung maging benchmark for me whether or not I will recommend you to DOH, no? Kasi tapos na kayo doon sa ganung part. Okay? Parang refresher na lang yung gagawin natin, no? This is for the December exam. And then, but the big thing here is yung inyo pong attendance sa spa management course and I encourage you to join, no? Kasi free naman to at every Saturday po, same time, 12 o'clock to 1 o'clock yung ating classes, no? And if this will go for, kasi nakapag-start na ako for almost a month, so mga 3 to 4 months, no? Ayan po. Kaya lang po, hanggang ano lang po to, hanggang November. Yan. Kasi ang ano naman ng prescription na naman yan is from today until November, no? So kung anong maabutan niyo po and you would you undergo the lessons, walang problema. Even katapusan po ng November, okay po 'yon. Okay? So ulitin natin yung processing, kami na pong bahala. We will just keep in touch with you kung ano pa yung baka sabihin ng DOH na kailangan pa natin gawin. Okay? And then I'll be sending you digital copies. Okay. So I would now open the floor kung mayroon kayong baka mayroon kayong gustong sabihin, baka gusto kayo i-recommend. Can
You are now free. Paki-unmute niyo lang po inyo pong sarili if you have questions. James, Sir James, baka may question ka? Or sino man sa inyo may question? So ulitin ko po, ako ay humihingi ng paumanhin kasi hindi natin talaga inasahan yung pangyayari. Ano po? I don't really expect this to happen. Kaya lang gumagawa na rin tayo ng paraan. Pero kung in case lang, ulitin ko na po, no? I-reiterate ko lang, in case lang if we receive an early and positive reply coming from LBC, no? As to what it is, basta for as long as acceptable yan sa DOH, I will make an appeal, no? I will make an appeal sa Secretary of Health na i-reconsider. Ang akin lang kinakaba is baka maunahan tayo nung issuance nung finalist, no? Kasi pagka pa nakapaglabas na ng finalist si CAMT, hindi na natin to magagawa, hindi na definitely maihahabol ito, no? So I just ask for your prayers, no? Kung ano man, let's hope and pray na maging positive ang lahat. Okay, sige po. Okay, so I'm still waiting for your comments dito sa chat room. Paano po yung NBA clearance, sir, if naabutan po? NBA clearance, yun po yun. Yun yung tingnan po natin, no? Kasi upon checking, sinabi ni Miss Gemma, mayroong iba sa inyo na pa-expire na yung inyong NBA clearance. But majority, kasi 1 year yung issuance sa NBA clearance, so majority naman ay no? Pasok pa rin yon kahit naabutin pa ng December. Pero kung sa tansya nyo, maiipit siya pagdating po doon sa ating sa December, I would suggest na isama nyo na po sa ihanda nyo ng maaga pa, no? Kasi ang plano ko talaga is pagpasok ng pagtanggap nila ng documents, ipapasok ko na yung inyong mga documents. Ang akin na lang po ay ayaw ko kayo isabay kasi sa regular batch ng December kasi baka magkagulo tayo eh, no? So ipasok ko na yun sa inyo para ang isipin ko na lang yung incoming batch na for training for December examinations. Yun po. Kaya hangga't maaari po, Liza, no, yung kasi ang concern mo is about yung NBA clearance, pakiayusin mo ng maaga pa and then ipadala mo na sa akin, no? Dito nyo na muna. Well, I'm sorry. Pwede kay Gemma na direkta ipadala, no? Sa kanya na rekta kasi siya naman yung magpa-process noon. Okay. Sige po. So far, si Miss Lorna may message daw sa akin sa PM. So far, yes, nakita ko po, sir. Yes po. Okay. Ayun po. Sige po. Anything else? Mary Ellen, meron ka bang concern? Paki-unmute niyo lang po, ma'am. Wala naman po. Wala naman So, po. so kung sakali hindi po nagbigay ng positive na response yung LBC, baka sa December na talaga yung ano natin, sir, no? Yung exam Opo, natin. malamang sa malamang December na po tayo. Yun po yung ano natin. Ang sa akin lang naman, I hope you won't mind. Kasi medyo tahi-tahi na yan at parang sa akin lang is pakalmahin na lang natin yung sarili natin, talagang ganun lang, no? Kasi pwede naman natin sabi nga na iba, ipaglaban natin, ano natin yung karapatan natin, pero medyo maging stressful yun para sa lahat. Ang Yes po. ang kinakatakot ko ganito eh. Kasi pagka pinilit natin si DOH, halimbawa, ito lang, assumption ko lang, no? Sumulat tayo kay Secretary of Health. Eh di siyempre baka si Secretary of Health, no, maalarma siya. Ano nangyari? Ganun ganun. Ba't hindi niyo tinanggap? Kasi may mga kwento pa yan behind eh. Hindi ko lang Mm. diniscuss sa inyo ng buo kasi sayang, masasayang yung oras nyo. Pero may mga underlying stories yan yung nangyari sa DOH. Kaya lang tulad sinabi ko, sa sarili ko, ayaw ko nang palakihin, no, ano man yan. Kasi honestly mga mga kaibigan, mga kapatid, dati
dati for the longest time, very considerate yan eh. Pagka ganun, delay, sige, habol mo na lang. Ganon, di ba? Wala namang big deal yun eh, kasi delay lang yan eh. So, tomorrow darating yon, parang ganon. After all, na-submit agad. No? Actually, pina-receive ko na agad eh. Meron tayong receiving letter, na-receive ng DOH. Kaso lang, hindi ko alam kung paano nangyari sa komite na bigla silang very, very strict on this. No? So, yun, ayaw ko na makipag-argue sa kanila. No? Pero, it never happened. Dati, talagang, kasi bulk nandun naman, isa lang namang papel ang kulang, parang ganon. Tsaka i-consider na lang na hindi naman natin expect na mangyari yan sa LBC, parang ganon. Anyways, so yun na lang. Baka may purpose din si God, hindi natin alam. Submit na lang tayo and then magtulungan na lang tayo. We keep on praying na lang na eventually may maayos. Now, going back nung sa sinasabi ko kanina, kasi tulad nung ano ko, pwede natin i-force in yung sarili natin. Ang takot ko lang kasi, baka pagdating sa practical exam, pag na-identify si AUSA, pag-initan kayo. Parang ganun lang eh. Minsan kasi gano'n eh, yung nangyayari, no? AUSA ha, ito yung mga makulit ha, yung gano'n, no? So, which I do not want to happen, no? Kaya sa akin na lang is kalma na lang tayo, we'll do our best, we wait for the letters, and then kung ano man, kung maihabol natin, I will make an appeal sa kay Secretary of Health natin, and then kung pasok pa tayo doon sa time frame, kasi pag mabilis sila mag-process at maglabas agad ng result, at mayroon ng finalist, yun na yung mahirap na ang banggain yon, no? Kasi mayroon na sila official list, yung ganon. Yan. Okay? Sige po. Okay, Doc, meron ka pang gustong idagdag? Doc Ferds? Naka-unmute po. Dali ha. Dali. Ba't ayaw ko maka-unmute? Dali po. Yan, okay na, Sir Doc. Benj. Yes, Uh, Doc. Good Opo. afternoon, Sir Benj. Naintindihan ko naman lahat ng paliwanag ninyo at Opo. nakikiisa ako sa inyo na mukhang may purpose ito kung bakit nangyari ito. Ayaw naman natin lahat na mangyari ito pero may purpose nakikita ko Mm-mm. Sa akin personally, una sa lahat, advantage sa akin kung December. Mm. Kasi may mga flights pala ako during that time. Yun nga Opo. pinagpe-pray ko na ma-resolve pero nangyari ito. Mukhang answered prayer pa nga ako. Opo. Pangalawa, Sir Benz, thank you for offering us free course in spam management, no? Opo. Ah, oo. At mukhang marami kami matututunan sa inyo being an Opo. expert in your field. Opo. So Sir Ben, salamat sa sa explanation, salamat din sa Mm. mga inoffer ninyo at uh, we do stand beside you. Opo. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc. Basahin ko lang po yung may comment dito si James. Suggestion ko lang sir na kung makaya pa ng asikasuhin yung regarding sa LBC para maka-exam. Sige, we'll do our best, no? We'll do our best. Pero yun nga, sana lang na hindi maipit doon kasi mabilis mag-process si DOH and then in a few days maglalabas na sila ng final list. Ganun na po yun eh. So, yun po. Try lang po natin. Okay. Si Annabel, si Lorna, sabi niya, "Yes, sir, naintindihan po namin kayo. Kasi po talagang stressful po, especially sa side niyo." Salamat, Ma'am Lorna. Si Annabel, opo sir, baka pag-initan tayo. Ayun po. Yung kaba ko eh. Kasi pwede natin i-push ito dahil isang document lang naman ang missing, parang ganon. Kailang ang aking kaba lang is baka mamaya kayo din ang malagay sa alanganin, no? So, eh sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Parang ganun daw yun. No? So, baka they may have their own reasons. No? Ang ano ko lang is, ang virtually affected is buong Mindanao. Kasi ang buong Mindanao,
tayong pinakamarami sa Mindanao, ay isa sa pinakamarami sa Mindanao. So 50 ang required nila na examinee. And right now, hindi nakapasok yung Mindanao students natin. That would mean baka hindi matutuloy sa Mindanao. Ayun po yun. No? Kaya yun lang inisip ko sana na kung naisip lang na baka maapektuhan yung buong Mindanao na mga examinees. Kasi tumawag sa akin yung taga Davao, sabi, "Sir, kayo ang inaasahan namin na magkaroon tayo ng examination sa Mindanao, no, sa Davao." Pero yun, hindi tayo napagbigyan for that reason alone, no. Kailang tulad sinabi Doc First, may reason pa rin naman ang Panginoon sa lahat ng ito, kaya ano lang tayo, no, relax na lang tayo. Okay? Sige, si Gideon, sabi niya, naintindihan po namin para mas makaprepare po. That's the very positive thing, no? Para mas makapag-prepare ng maaga. Si Miriam naman, Sir, if sa December po may exam, ano po ang i-prepare na documentation na mag-reprocess ulit aside sa NBI due for expiration? Ah, Tulad nung nabanggit ko, Miriam, kanina, ako na yung ano, kami nang bahala doon. Total hawak naman namin. And then we will make do na lang yung sa application kasi ang application ang critical doon yung notaryo, no? Kasi pwede naman namin kopyahin yung sinulat ninyo, we will be the one to put it in the application. Kami na rin po magpanotaryo, no? Kami namin po magpapanotaryo. Magsa-sacrifice na lang po kami on that area. Ayan. Okay? Sige, yes ma'am, Verona, paki-unmute mo ma'am yung sarili mo. You're raising your hand, ma'am. Paki-unmute niyo po. Awan. Oy, nawala. Okay na po? Sige. So, i-recap ko lang po, i-recap ko lang po yung ating napag-usapan. Nagkaroon ng problema yung document. Pinadala natin ng April 28, rush. Supposedly, darating na yan the day after 1 to 2 days. Pero ang document po, na-receive lang ni Ma'am Gemma nung isang araw, no? Ng Tuesday. Kahapon. Kasi Wednesday ngayon. Oh. Hindi. Monday pala, Monday. Tama, no? Kasi 5. So 5 na receive, sumulat ako ng complaint sa LBC on the 5th, pero malamang sa malamang aabot kasi papadala niya sa Manila, mag-iimbestiga sa Manila. So it might take time. Yun yung alalang-alala ako eh. It will really take time. And then positive or negative, pero kung positive on our side, pwede natin yun gamitin, i-elevate natin kay DOH. Kaya lang po, again, it will take another few days. Kung sakaling ready naman, padala kay DOH. And then from the Secretary's office, it will take another few days para naman dalhin yun sa CMT. So yung takot ko lang, maiipit tayo at abutin na tayo ng yung final listing, no? Pag-release na ng final listing ng komite. Ayan po. So virtually may hirapan na po tayo. Kaya ang aking proposition is, sige, tanggapin na lang natin. There are really things in our lives na beyond our control. And then, ang gawin na lang natin kami, on our side, we offer free training ng LMT review. Although hindi na namin kayo i-require na pumasa, mag-quiz at papasa. Parang ano na lang yon, refresher na lang on your part. Okay? Wala na kayong babayaran, kami nang bahala sa DOH. Practically, you will not pay anything. Ang spam management course naman ay ino-offer ko sa inyo ng free. You can take my lessons on spam management course. Ang halaga po niyan ay regular tuition ko is 12,000. So, i-offer ko sa inyo ng free. You can join and attend my classes for until November. No? Kasi ongoing yung aking training sa spam management. Ang klase ng spam management ay tuwing Sabado, 12 o'clock to 1 o'clock. Ayan po. No? 12 o'clock to 1 o'clock. So, you're free. You can join that. And then, another commitment of mine is ipapadala ko sa GC ko na lang i-forward, no? Kasi medyo masalimot ko isa-isahin ko kayong papadalahan. You can have a copy ng inyong Certificate of Completion. Digital copy ko ipapadala sa
group chat, i-download nyo and then you can print it and then yun na yun, no? In case lang kung kayo ay mag-open ng business and then pwede ipakita po yun na under training ka po at mag-exam na lang. Magagamit nyo na po yun, no? Instead of the certificate of enrollment. Kasi na-complete mo na yung training, that means pag pinakita mo sa business bureau kung ikaw ay mag-open ng spa, pwede na po yun. Magagamit nyo na po yun. Okay? And then, ayun po, yun lang po yung ating pwedeng gawin para makatulong po sa lahat, no? At ayun po. Ayan. Si Ma'am Cristelyn sabi niya, maybe there's a reason why di tayo matutuloy. Think positive. I like that, no? I like that. Thank you for that, Miss Cristelyn. And si Mary Ellen, so true, sir. We don't have the control of everything and maybe may purpose ang lahat. Wala namang positive na outcome kung mag-complain tayo sa mga uncontrolled situation. Spread kindness and positivity to everyone. God bless us. I like that. Very beautiful, Ellen. No? So, very beautiful. Okay, so chill lang tayong lahat ha. Chill lang tayong lahat. Okay, so kung wala na po, I will end this session. Naka-record po to pero hindi ko po i-upload. No? This will be for our internal use only, yung aking pagre-record. Pero hindi natin ito i-upload kasi medyo maselan po yung ating mga pinag-usapan. Okay? So, kung mayroon pa kayo additional concern, PM nyo po ako and then I will try my best to answer all your concerns. Okay? Sige po. So maraming salamat po muli and then God bless and see you when I see you. Bye for now. Salamat po. Bye.